Hi, this is Jo Capuno. I'm a freelance online marketing. Ipapakita ko lang sa inyo on how to convert your house rental expenses into a savings. Okay? So, let's dive into our slides. Okay, punta tayo sa ating slides. Okay, rental versus pag-ibig. Monthly expenses or monthly amortizations. So, alam naman natin, expenses is walang return expenses nga tawag sa kanya. Then, sa pag-ibig, in case na avail tayo ng housing loan, may tinatawag na monthly amortization. Amortization means your principal amount na ni loan at saka interest. So, tawag sa kanya is amortization. Naging monthly amortization siya kasi hinati-hati yung payment natin per month para kaya ng ating bulsa. It was a good, very good program of our government at a very affordable interest rate sa atin, no? So, why not? Grab the opportunity na makabahay ka, di ba? So, punta tayo sa next. Yun nga, yung rental, yung i-differentiate natin, no? Kung paano natin ma-turn yung ating monthly expenses into a savings. Now, let's identify the rental. So, rental natin sa bahay natin is from 5,000 to 6,000 monthly expenses. Expenses yan. So, advantage yan naman is move anytime, anywhere you want. Siyempre, especially pag single ka pa, gusto mo talagang mag-move in, or siyempre, freedom, no? For the single. So, anytime, kahit saan lang siya pwede mag-rent, no? But the disadvantage there is, nag-expense lang siya. Walang return yung kanyang pera, diba? So, yun lang ang advantage niya for the rental. Siyempre, let's face the fact na meron talagang nagre-rent kasi the nature of their job. Na kailangan nila yung, example, every week lang sila, kailangan sa iba't ibang lugar sila, it's either nag-i-inspect. So, meron talagang nag-i-exist na mga bahay na for rentals kasi, yun nga, magstay lang sila for a week for site inspection. Kaya, hindi yan mawawala na meron talagang rentals for that specific what the nature of their job. Okay? So, punta tayo sa pag-ibig. Okay, sa pag-ibig naman, maka-avail tayo ng bahay, no? At a very affordable monthly amortization. Yan yung 5,000 to 6,000 or 7,000. At saka, depende ito sa age natin. Like for me, nag-apply ako ng pag-ibig, I was 46 na yata. Diba? Very late na, diba? So, at the age of 46, yung monthly amortization ko is already nasa 6,800 yung binayaran ko sa pag-ibig ngayon. So, it's going to 2 years na. So, 6,800. Pero, nakuha ko yun, that was 2015 pa. Kaya lang, na-avail ko yung pre-selling. Kaya, mura pa yung monthly ko. Kahit at my late age na. Diba? Kasi, alam mo naman yun, yung pag-ibig, diba, merong 30 years. Yung 30 years, example, nag-avail ka ng 25 years or 30 years old ka. Then, kinuha mo yung maximum na 30 years na monthly amortization sa housing, sa pag-ibig. So, makuha mo yung pinakamaliit na monthly amortization, like, say, nasa 4,000 to 5,000 sa ngayon. Sa ngayon, ha? Kasi yung previous, yung sa aking time, merong 3,000 pa. So, yung sa akin na 6,000 kasi sa age ko na 48. Pero during that time, na pag nag-age 30 pala ako noon, nang kumuha ko, nasa ng 3,000 pesos. So, very affordable talaga. So, nagbabari yan yung ating monthly amortization according to your age. Okay? Yung nag-a-apply. Then, ano pa yung advantage ng pag-ibig? Siyempre, you're paying for your own property that you can afford in a monthly basis. Siyempre, wala naman tayong millions na pwede kaagad tayo makabili ng bahay, di ba? And advantage pa nun, habang nagbabayad ka ng
sarili mong property, you can develop the area na. 'Di ba? Meron pala yung 2 years. 2 years sa pag-ibig. Dapat wag niyo munang mag-develop, tawag dito. Like in my case, hindi pa pwede yan mag-develop ka. Parang meron tawag, after 2 years, that's the time pa mag-develop ka ng area mo. I don't know what's the reason, no? Pero yun. Let's say, pwede ka nang yung sa likod, extend mo yung lagyan mo ng canopy, kunin mong lahat, at gawin mong, let's say, music room or whatever you like na i-design sa maximize mo yung area, di ba? So depende na sa iyo yan kasi sa yung property na yan, no? So development, hindi na waste yung pera mo to develop the area. Then what else? Ito yung always nakalimutan ng mga hindi na-explain masyado, no? But I talked to one of the managers sa Pag-ibig. Retired na siya already. Retired na. But, ito yung na-emphasize niya sa akin. Yung difference is insured ka. Sa rental, di ba? Nagre-rent ka, wala, rent lang eh. Bayad ka, wala, expense. Ito, insured ka. What I mean is insured. In case, no? In case ako kumuha, di ba, nagpag-ibig ako. May bahay na ako. In case, no? May nangyari sa akin. It's automatic. Magta-transfer yan sa husband ko or sa anak ko. So, automatic yan. And your loan is 0. Walang babayaran yung husband mo. Walang babayaran yung anak mo. In case na may mangyari sa'yo. So, meaning, secure talaga. Nakatulog ka ng mahimbing na meron kang pinamana sa pamilya mo. Okay? So, ito yung pinaka-the best na nakita ko why I avail the Pag-ibig housing loan. Yun. At saka, syempre, monthly savings. Bakit tinawag ko siya ng monthly savings? Kasi, pag nagre-rent ka, nag-expense ka, di ba? Walang balik. Ito, sa Pag-ibig, savings tawag ko sa kanya kasi, example, hindi ko pa kailangan yung property. But I have the property already. Pwede ko siya ma-resell, benta ko siya. So, or assume, ipa-assume ko. Example, papa-assume ko kasi lumaki na yung family ko. We're already 5. So, hindi na kami kasya dito sa 2 rooms, di ba? So, siksikan na yung area para sa atin. Hindi na pwede. So, we have to move to a bigger house. Okay? To a bigger home. So, yung binayad mo sa Pag-ibig, ipapa-assume mo or bibenta mo if ever na fully paid ka. So, what does that mean? Bumalik yung pera mo. Hindi na sayang yung monthly na binabayad mo. Not like sa rentals. Okay? Sa nagre-rent ng bahay. I hope nakita nyo yung analogy on that, no? Na makasave pala tayo sa pag-atin na talaga yung bahay. Yung binabay natin sa rental, sa Pag-ibig, pagbayad natin, babalik sa atin yung pera natin. Yung pinaghirapan natin, nagtatrabaho tayo para sa dyan, diba? So, bumalik yung pera natin sa atin. Okay? Like in my case, I have my one property na pina-assume ko. So, I availed that property sa pre-selling. Meron binayaran ako for the equity nasa around 120,000. That was 2016 siguro, 2017 or 2018. Hindi ko na maano yung exact date. So, pina-assume ko kasi kailangan ko ng pera. I have to invest my money sa farm. So, kailangan ng funds yung farm. Paano ko siya ipararan? So, at that time, wala akong fund or operating expense for my farm. Kaya, pina-assume ko yung kinuha kong property. So, 'di ba? Kinuha ko. So, now, after 2 years, pina-assume ko sa ng 350 pesos. 350,000 pesos. Yan. So, 350,000 pesos less 1
120, meron akong tubo na 230. I gained 230,000 pesos in matter of 2 years. So, it's an investment. Hindi talaga sayang. Wala na sayang yung pera mo. That's why, how can you turn your monthly rentals into a savings at saka naging investment pa siya. Okay? I hope nakuha nyo yung idea doon. So, click the button below. Ano pang hinihintay nyo? Let's have our affordable home. So, i-click yung button below. I-link po kayo niyan sa ating vlog. No, ang aking vlog is all about Deca Homes and makikita nyo doon yung mga updated promos ng Deca and its requirements kung anong kailangan natin i-submit sa office at office na mismo ang magpa-process yan sa Pag-ibig. Okay? So, all you have to do is only provide your requirements. Okay? Ako na bahala. If you need assistance, message me on my Facebook page. Okay? So, thank you and have a good day.